Naniniwala ka ba? Kasi kung totoo, bakit nagigising ka ng 3 a.m. na puno ka ng worries? Bakit may boses sa loob mo na palaging nagsasabing, I'm not enough? Mabibigo ka rin. Sino ka para mamangarap ng ganon? Walang nakakaalam. Kasi kahit sa harap ng mga tao, okay ka. Nakakatawa ka, may sagot sa lahat. Pero pagbalik mo sa kwarto mo, ikaw lang at ang isip mo. Ibang usapan na yon. Yun ang episode na to. Hindi ito para sa mahina, hindi ito para sa sumusuko. Ito ay para sa lalaking sapat ang tapang para aminin na may laban silang hindi pa nananalo. At yung laban na yon, nasa loob nila. Ako si Teo Bray, welcome to Do You Think na podcast. Ang podcast about self-improvement. Kung gusto mo ng ganitong content, mag-subscribe ka dito sa channel. Help me reach 100,000 subscribers. And available din ito sa Spotify. Pwedeng pakinggan sa kotse. Maraming salamat sa nagla-like, nag-share, nag-rate ng podcast. At syempre kung gusto nyo rin naman ng online coaching, one-on-one with me, email lang sa teobraytv@gmail.com. At again, hindi po ito libre, hindi rin ito para sa lahat. Para po ito sa seryoso lang about their self-improvement sa buhay nila. At ngayon, ang pag-uusapan natin ang pinakamatagal na digmaan ng bawat lalaki or even babae. Ang gera sa loob ng isip mo. Kasi madaming tao, akala nila yung laban nasa labas. Pero sa totoo lang kasi, ang matinding laban na nangyayari dito sa utak mo. Meron digmaang pinakamatanda na sa mundo. Hindi yun sa labas, hindi rin yun sa trabaho, hindi rin yun sa relationships mo. Nasa pagitan ng dalawang tenga mo yun. At ang nakakatakot dun, walang nakakakita dito. Pwede kang umiti sa lahat, pwede kang magtrabaho ng gusto, pwede kang maging matatag sa harap ng pamilya mo. Usually lalaki, madaming nangyayari to eh. Pero sa loob-loob mo, sumisigaw ka na. Sa loob mo, sumisuko ka na. Gusto mo nang sumuko. Gumagawa ng desisyon na ang isang boses na hindi mo pinipili. Yung boses na to, sinasabi niya, ayaw kang mahalin ng tao kung makikita nila kung sino ka talaga. Yung boses, sinasabi din niya, huwag ka na mag-try, mabibigo ka rin naman. Yung boses na nagsasabi, tingnan mo sila, mas maayos ang buhay nila. Ikaw, hanggang dito ka lang. Nangyari na ba to sa'yo? And I'm sure, sa crisis na nangyayari ngayon, madaming lalaki or madaming tao ang naapektuhan nito. That's why I'm planning to, I did this video is para sa inyo. Kasi to be honest, hindi lang kayo ang pinagdadaanan nun. Kahit ako. It's just so happened na alam kong i-manage yung utak ko, alam kong i-manage yung emotions ko, but does it mean na exempted ako sa mga nangyayari ngayon? Ang tanong, kilala mo ba yung boses na yun? Siyempre kilala mo. Kasama mo siya araw-araw eh. Galing sa'yo yun eh. At ang problema, hindi natin tinuturuan yung mga lalaki or babae kung papaano harapin yun. Tinuturuan tayo na maging malakas. Huwag umiyak, kaya mo yan. Para sa akin, yan ang pinaka-hindi totoo at sobrang mali. Kasi masyado mong hino-hold yung emotions mo. Hindi mo siya ina-acknowledge. Kailangan mo siyang i-acknowledge na nasa loob mo. Kung kinakailangan isigaw mo, iiyak mo, i-acknowledge mo yung feeling, i-feel mo yung pain, gawin mo. Kasi pain, again, sinasabi ko sa mga podcast ko, pain demands to be felt. And the more na feel mo yung pain, the more na nahihil mo siya. The more na mas nahaharap mo siya, hindi mo siya tinatakbuhan. Harapin mo yung mga bagay, huwag mo siyang takbuhan. Pero kasi ang nangyari, walang nagturo sa atin kung papaano harapin yung boses na yun nang nag-iisa ka. Diba? Kaya maraming lalaki at babae ang lumalaki ng may gera na hindi nila napapanalo kasi yun yung nasa loob nila. Kasi hindi nga nila alam na pwede pa silang lumaban pabalik.
Pag-usapan natin ang anxiety. At bago mo sabihin wala akong anxiety, pakinggan mo muna ako. Ang anxiety ay hindi laging pag-iyak sa sulok, hindi laging panic attack, hindi laging visible. How many times na madaming tao ngayon ina-anxiety pero humaharap sa atin nakangiti. Humaharap sa atin as if walang nangyayaring gera sa kanila. Kaya nga ina-advise ko always be kind sa mga tao. Kasi hindi natin alam kung anong pinaglalabanan nila sa loob nila. Para sa maraming lalaki or even babae, ang anxiety ay ganito. Yung hindi mo mapigilan ng pag-iisip ng pinaka-worst case scenario sa lahat ng sitwasyon. I know that for a fact because it's also happening to me now. Yung pakiramdam na kahit okay ang lahat, may darating na masamang bagay. Parang hinihintay ka ng lindol na hindi mo alam kung kailan naman dadating. Yung pag-iwas sa mga tao, yan, madaming ganyan. Hindi dahil ayaw mo sila, kundi dahil pagod ka na sa pag-perform na okay ka. How many times na sinasabi mo okay ka lang. Pero habang sinasabi mo yun, sa loob-loob mo, alam mo naman sa sarili mong hindi ka okay. So napaka-importante na dapat i-acknowledge natin yung feelings natin. Huwag nating i-invalidate ang feelings natin. Doon muna tayo mag-start. Tapos yung mga gabi na hihiga ka at imbis na makatulog ka, nire-replay mo lahat to. Yung sa mga nangyari na araw. O sabihin mo hindi nangyari sa'yo yun. Nangyayari sa'yo yun. Lahat ng sinabi mo, lahat ng hindi mo nasabi, lahat na pwede kang magkamali. Yun ang anxiety ng maraming tao. Hindi laging dramatic. Pero palaging nandun. Ngayon, paano mo ba ito nilalabanan? Una, kailangan mong aminin na nandun siya. Again, acknowledge it. Acknowledge the feeling, acknowledge the pain. Hindi pagpapahina ang aaminin mo to na may anxiety ka. Pagpapahina ang itago mo siya ng 10 taon. Trust me, it also happened to me. Pero merong sinasabi sa neuroscience na kapag in-identify mo ang emosyon mo, kapag binigyan mo ito ng pangalan, nababawasan ang intensity nito. Yung mga scientists, tinatawag nila itong name it to tame it. Name it to tame it. Read that again. So yung susunod na mararamdaman mo yun, huwag mong itago. Sabihin mo sa sarili mo, ito ay anxiety. Nararamdaman ko ito. At okay lang na maramdaman ko ito. And also recognize that anxiety is not you because you are not your thoughts. You can separate yourself from your thoughts. Hindi ibig sabihin, pinapayagan mo yun na kontrolin ka. Ibig sabihin, hindi mo na siya kaaway. Signal lang siya sa utak mo. Di ba nagsishift yung mga isip natin? At ang tanong na dapat mong itanong, hindi paano ko to aalisin. Kundi, ano ang sinasabi nito sa akin na kailangan ko ng atensyon? May kilala akong lalaki. Malakas, provider, tagapag-alaga siya sa mata ng lahat, solid siya. Sobrang perfect. Akala nila. Pero bawat gabi, nagme-message din sa akin tong sobrang strong guy na to na friend ko. Napuno siya ng worries, puno siya ng paano kung, di ba? Dahil mong tinatanong yan, paano kung, puno siya ng takot, pero walang nakakakita nun. Siya lang. At nung tinanong ko siya, kailan ka uli nagsabi sa kahit sino na hindi ka okay? Tumahimik siya. Sobrang tagal. Tapos sabi niya, hindi ko alam kung pwede. Yun ang problema. Hindi yung anxiety mismo. Kundi yung paniniwala na bawal ka maging tao. Tao ka eh. You feel, you think, and kailangan i-acknowledge mo yun. Ngayon pag-usapan natin ang pinakamabigat na bagay sa episode na to. Yung tinatawag nating trauma.
At alam ko, pag narinig ng lalaki ang salitang trauma, ang unang reaksyon ay wala akong trauma, kaya ko naman lahat, macho ko eh. Pero pakinggan mo to. Ang trauma ay hindi laging pinakamalaking bagay na nangyayari sa'yo. Minsan ang trauma is yung tatay mo na hindi kailanman nagsabing proud siya sa'yo. Yung bully sa school mo na tinawag kang tanga. At kahit 20 taon na nakalipas, nandun pa rin yung boses niya sa ulo mo, tumatak na sa'yo. Dumikit na sa identity mo yung pagiging tanga. Sorry, pero nangyayari yun. Yung relasyong pinagsikapan mo, pero biglang nawala. Hanggang ngayon, hindi mo maintindihan kung bakit. Yung kahirapan na nakita mo nung bata ka, at yung takot na bumabalik na baka maging ganun ka ulit. Yun ang trauma na hindi pinag-uusapan. Yung maliit na sugat na hindi natahi. Yung nagkumpol hanggang sa naging malaking peklat. Kasi hindi mo hinaharap eh. Hindi mo ina-acknowledge. Pinipilit mong okay ka. And that's pride. Kaya ngayon ang ginawa ni God na number 1 deadly sin, pride. Because of pride, because of lalaki ako, because of ego, because I'm a master, because sobrang spiritual na ako. Hindi mo na ina-acknowledge na okay lang maging tao. Ang masama, tumambay ka dun sa anxiety and dun sa trauma mo. Ang trauma mo, hindi kasi ito para siraan ka. Data to. Ito ay information tungkol sa kung ano ang kailangan mong pagalingin. Kung ano ang kailangan mong harapin. Kung ano ang nagpapalakas sa'yo kahit hindi mo pa nakikita. Meron kasing Greek na salita na anti-fragile. Hindi lang ito resilient. Hindi lang bumabalik sa dati. Ang anti-fragile, lumalaki ka dahil sa pressure. Lumalakas ka dahil sa sakit. Mas malalim ka dahil sa mga pagkakamali. I know that for sure. Because lahat yan, produkto ako niyan. I'm a product of a lot of failures, wrong decisions in my life. Pero, ako, if you're gonna ask me, I will do it all over again because it made me who I am. Who as strong as me right now. Parang bakal, hindi yan tinutunaw ng apoy. Pinapatibay ka ng apoy. Yung mga pinakamatatapang na lalaki na nakilala ko sa buhay ko, wala silang perfect na simula. Kasi ang lalaki, nagmamature siya through the pain and suffering na pinagdaanan niya and natuto siya. Again the keyword here is natuto. Natuto ka, ginamit mo yung pain and suffering para matuto at umalagwa sa buhay. Meron akong mga kilalang lumaki, walang ama. Dami akong kilala, nakaranas ng kahirapan. Diba? Si Chichester, perfect example. Merong nabully, na-betray, na-broken. Ako yun, perfect example. Pero yung pagkakaiba nila sa mga nanghina, hindi nila tinago yung sakit. Ginamit nila ito to their advantage. Ang adversity mo, ito yung pinakamakapangyarihang teacher na magkakaroon ka. Ang tanong, hindi bakit ako dumaan dito. Ang tamang tanong, ano ang tinuturo nito sa akin na walang ibang makakapagturo? Stop self-pitying. Kasi yung self-pity, yan ang pumapatay sa atin. Pag nagse-self-pity ka na sa mga bagay-bagay, imbis na mag-self-pity ka, don't waste your time worrying. It's a waste of time. Tanungin mo na anong tinuturo nito sa akin. Kasi lahat yan may lesson para sa i-evolve mo. Lagi ko sinasabi sa mga podcast ko, life is happening for you. Life is not happening to you, but for you. Kasi walang masamang nangyayari sa buhay mo. Lahat yan, pinopropel ka forward sa buhay. Kasi yung mga bagay na sinusubukan kang pabagsakin, kung pipiliin mo tong harapin, sila ang magiging pundasyon ng kung sino ka. Okay, narinig mo na yung philosophy.
Ngayon, pag-usapan natin yung actual na laban. Paano mo talaga natatalo ang isip mo? Ito yung mga 5 bagay na gumagana for me. Again, this is my own truth. Unang-una, panoorin mo yung utak mo. Huwag maging yung isip mo. Nakakalito, no? Merong konsepto sa meditation na tinatawag na observer mind. Kaya nga ina-advise ko yung mga tao dyan na seryoso, na gusto mong umalago sa buhay, mag-email na kayo sa tiobrightv@gmail.com at mag-usap tayong dalawa. Mag one-on-one coaching tayo. Diba? Kasi meron akong sinasabi na meditation. Sa meditation, matututunan mo yan paano i-observe yung thoughts mo. Ibig sabihin, hindi ikaw yung iniisip mo. Ikaw ang nagmamasid ng mga iniisip mo. Malaking pagkakaiba yun. Kapag sinabi ng isip mo, mabibigo ka, imbis na maniwala agad, sabihin mo sa sarili mo, nakita ko itong iniisip. Pero hindi ito totoo. Ito ay iniisip lang, hindi katotohanan. Hindi mo kailangang labanan ang bawat iniisip. Hayaan mong dumaan parang ulap sa langit. Hindi mo kailangang sundin ang bawat ulap. Kontrolin mo yung katawan, kontrolin mo din yung isip mo. Ito ang hindi tinuturo sa mga schools. Ang katawan at isip ay magkasama yan, hindi yan niwalay. Kapag nagpanik ka, ang katawan mo ay nag-react agad. Mabilis ang tibok ng puso, mabilis na paghinga mo, nangihina na yung tuhod mo. Pero gumagana din yun pabalik. Kapag pinabagal mo ang katawan mo, napapabagal mo din ang isip mo. Ang pinakasimple at pinaka-effective na paraan is box breathing. Okay? Box breathing, box. Okay? Huminga ka ng 4 seconds, i-hold mo ng 4, i-exhale mo ng 4 na seconds, and then hold again for 4 seconds, and then ulitin mo ulit, hinga ka ulit 4 seconds. Yun ang tawag na box breathing. Gawin mo yun ng 3 beses. It's like you're commanding your body or your parasympathetic nervous system na mag-relax. Kasi pag yung fight and flight, sympathetic yun eh. So ina-activate natin yung parasympathetic, which is yung relax. Knowing that the body is safe. Knowing na hindi ka fight or flight. Safe ka. Alam mo kung sino yung mga gumagamit nitong paraan na to? Unang-una Navy SEALs, mga neurosurgeon, mga top athletes, lahat yan ginagawa yung box breathing. Hindi yun para sa mahina. Ito ay tool ng mga professionals sa pagmamanage ng pressure. Diba? Pangatlo, baguhin mo yung kwento sa loob mo. Ang isip mo, storyteller yan. At palagi itong nagkwekwento kahit hindi mo pinapayagan. Ang tanong, ikaw ba nagdidirect ng kwento o basta na lang ikaw yung sumusunod? Kapag nangyari ang isang bagay na masakit, agad na gumagana ng kwento sa isip mo. Kaya nangyari ito kasi kulang ka, yan, sinasabi yan. Kaya siya umalis kasi hindi ka sapat. Kaya hindi ka nagtatagumpay kasi hindi ka talaga magaling. Di ba yan yung mga usual na boses na nagsasalita sa ulo mo? Pero ang good news ko sa'yo, hindi ikaw yun. Because again, you are not your thoughts. Pero pwede kang gumawa ng ibang kwento. Yung hindi fake, yung hindi toxic positivity. Kundi mas tumpak na perspective. Kaya nangyari ito kasi may kailangan akong matutunan. Kaya siya umalis kasi may mas maganda pang dadating. Kaya hindi pa ako nagtatagumpay kasi hindi pa tapos yung process. Ang buhay mo ay hindi tinutukoy sa mga nangyari sa'yo. It's not defined by what happened to you. Tinutukoy ito ng kwento na pinili mong sabihin tungkol sa mga nangyayari sa'yo. Number 4, napaka-importante nito. Hanapin mo yung tribe mo. Look for your tribe. Hindi ka nilalayong labanan ito ng mag-isa. Isa sa pinakamalaking kasinungalingan na sinasabi ng isip ng lalaki, huwag kang magpakita ng weakness. Kaya mo to mag-isa.
Hindi totoo yun. Ang pinakamalakas na lalaki na nakilala ko sa kasaysayan, lahat sila may mentors. Lahat sila may grupo. Lahat sila may isang tao na pwede nilang sabihin, hindi ako okay ngayon. Look for your tribe. Yun yung mga taong magpapalaki sa'yo. Hindi yung magpaparamdam lang sa'yo na maliit ka. Step number 5, gumawa ka, move. Even though you're afraid, kahit takot ka. Ito yung pinaka-critical. Ang confidence ay hindi darating bago ka gumawa ng bagay. Ang confidence or ang inspiration or ang motivation ay resulta ng paggawa ng mga bagay kahit takot ka. Paulit-ulit mo to. Kaya yung naghihintay kang maging ready bago ka kumilos, matagal ka pang hinihintay. Ang aksyon ang nag-aalis ng takot. Hindi ang kaalaman, hindi ang paghihintay. Aksyon. Gawin mo ang pinakamaliit na hakbang na magagawa mo ngayon, yung pinaka-smallest step. Because yung smallest step, yung compounding, yun yung nag-create ng bigger wins in the long run. At pagkatapos doon, isa pa, ulit-ulitin mo siya. Stacking wins ang tawag doon kasi mas lalo mo nabibuild yung confidence sa sarili mo. Ganon napapalaban ang isip. Hindi sa isang malaking laban, kundi sa 1,000 maliit na pagpili na ginagawa mo araw-araw. May share ako sa inyo. May panahon sa buhay ko na nanalo yung boses sa loob ko. Again, madami yan. Nangyari rin sa akin yan. Hindi sandali yun. Sobrang tagal. It took me 10 years. At sa panahon na yon, kahit nakikita ng lahat na okay ako, naniniwala ako sa bawat sinasabi ng aking sariling isip laban sa akin. Hindi ako enough. Naiinggit lang sila. Kapag nalaman nila na kung sino ka talaga, aalis din sila. Iiwan ka rin nila. They're gonna leave you anyway. Ang pinakamasaklap, naniniwala ako sa mga yun. Nung nagbago sa akin ay hindi isang malaking bagay. Ito ay isang tanong na tinanong sa akin ng isang taong nagmamalasakit sa akin. Brian, kung sinabi ng isang kaibigan mo sa sarili niya yung sinasabi mo sa sarili mo, ano ang sasabihin mo sa kanya? Doon ko na-realize, kailanman hindi ko papayagan ng sino man na salitain ang aking mga kaibigan ng ganon. Pero pinapayagan ko yung sarili ko na salitain ko ang aking sarili ng ganun araw-araw. Yun ang simula na ng pagbabago for me. Hindi ang maging perpekto, hindi ang walang takot, kundi ang mapansin na ang pinakamalupit na kaaway ko ay ako din. At kung ako ang kaaway, pwede rin ako maging pinaka-katiwa-tiwalang kakampi ko. Pakinggan mo to. Ang labanan sa isip, ito ay hindi isang laban na nangyayari ng isang beses. Yung magising at piliin na hindi ka pananahimikan ng boses na nagpapababa sa'yo. Yung harapin yung anxiety imbis na itago. Yung gamitin ang trauma bilang gasolina, hindi bilang kadena. Yung magtiwala sa process kahit hindi mo pa nakikita yung resulta, nandun yung surrender. Hindi ka nag-iisang lalaking lumalaban sa loob niya. Lahat tayo. Yung lalaking nakikita mong parang solid, meron din niyang gabi ng pagdududa. Yung lalaking tila wala siyang takot, merong takot din yan. Ang pagkakaiba lang ng mga nananalong lalaki, hindi sila naging biktima ng sarili nilang isip. Naging commander sila nito. Kaya ako nakikinig ka ngayon at may isang parte ng episode na ito na tumama sa'yo, hindi yun aksidente. Simula na to. Simula na to ng laban na matagal mo nang dapat sinimulan.
Ako si Tio Bray, ito ang Do You Think Podcast. At mag-subscribe ka na dito sa channel na to. Share mo na to sa kaibigan mong kailangan itong video na to. And maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Pakinggan mo rin ito sa Spotify. Again, open tayo sa one-on-one coaching. Email tiobraytv@gmail.com. See you on the next episode.